tayo po ay ipagpatuloy natin yung naputol nating series. I believe ito na siguro yung magiging last natin kasi sa susunod na linggo, I think mag-iiba na tayo ng ating topic. So ngayon, I invite everyone na tumayo para sa ating review. Yan. So, tindig matatag po ang ating stand firm po yung ating tema. Pero ngayon mag-review po muna tayo. Ano po yung, kung naaalala natin, ito po yung ating naging unang pinag-aralan. 1, 2, 3, go! Yan, tindig matatag sa Biblia. Ibig sabihin, kung ano yung mga pangako ng Diyos, kung ano yung mga pangako niya, yung mga aral niya, susundin natin, tatayuan natin. We will not compromise ang salita ng Panginoong Diyos. And then, nagkaroon tayo ng series break, pero stand firm pa rin po. Kasi para tumugma sa ating ginawa, ito po yung stand firm. 1, 2, 3, go. Stand firm, the Lord is our God. Kung saan yung about sa stone memorabilia kanina, yung stone of remembrance, yung nakita natin. At pinag-aralan nga natin, di ba, yung sa Red Sea Crossing, na merong memorabilia doon. Bagamat hindi katulad nung sa atin, na bato lang sa kanila. Pilar. At makikita pa po natin sa sa Egypt na nakatayo pa rin po ngayon. So makikita natin na yung mga bagay na ito, maganda na magsisilbing paalala sa atin. Lalo-lalo na pag dumaranas tayo sa marami tayong tanong sa Diyos, marami mga kaganapan na hindi pabor sa atin. Maganda sa mga panahon na ito, yung mga stone of remembrance o yung mga bagay na naaalala natin, pinagpapaalala sa atin kung gaano naging katapat ang Diyos sa atin noon, hanggang ngayon magiging tapat pa rin siya. And then last week, ito po yung ating topic dahil sa baptism. 1, 2, 3, go! Yan. So stand firm sa iyong resurrection. Hindi ito tumutukoy, hindi lang ito tumutukoy sa physical na resurrection, kundi yung spiritual. Kasi lahat tayo before ay patay, pero muling binuhay ng Diyos. At yun po yung larawan ng bautismo. At kami po ay nagpapasalamat, nakaka-bless ho talaga. Alam niyo po, meron ho sa ating, i-share ko na lang ho sa inyo, meron ho isang sa ating kapatid na meron ho siyang gift of vision at pinakita ho sa kanya ng Panginoon na nasa second to the last na outline na tayo last week, nakita niya umuusok yung pool na ginamit natin. And then nung pagdating ng transition ng baptism, nakita niya na umaapoy. Wala hong nakakakita sa atin. Isang kapatid lang po. Vision po yun, meron ho sa Bible yun. At praise the Lord ho kasi paghawak namin sa pool, maligamgam po yung tubig. Alam niyo po ba, kinakabahan ako nun? Alam ni Trisha to, takot ako sa malamig. Nanginginig ako. Nagpunta kami ng Taytay Falls. Hindi ko po na-enjoy yun ang lamig Nagpa-araw na ako, lamig pa rin So, manginigin ako baka mamaya, habang nagbabaptize, baka nanginginig na ako sa lamig. Pero hindi malamig ng tubig nung Sunday at talagang salamat ho sa Panginoong Diyos. At ngayon pag-aralan naman natin ito sa susunod. 1, 2, 3, go! Yan, tindig, matatag sa paglilingkod. Stand firm in serving the Lord our God. Let us pray. Panginoong Diyos, thank you so much for this topic, Panginoon, yung aming pag-aaralan ngayon. We pray, Holy Spirit, to teach us at maunawaan namin yung klaseng paglilingkod na nais niyo pong gawin namin at yung klaseng paglilingkod na hindi gumigiba, hindi bumibigay, kundi mananatiling matatag sa kalakasan ng gagaling sa iyo, Panginoong Diyos. Bless us today, Lord God, as we meditate on your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay umupo. So ito po, alam na po natin tong verse na ito, yung sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Basahin doon natin. 1, 2, 3, go! Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Next. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod. Dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong tagal para sa Kanya. Sabi ko sa English, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Naroroon po yung dalawang description. Anong klaseng paglilingkod dapat yung taglay-taglay natin? Sabi sa English, be steadfast, immovable. Sabi naman sa Tagalog, magpakatatag. Hindi
matitinag. Alam niyo po, ang paglilingkod ho sa Panginoon, ayaw na natin i-sugarcoat yan. May mga pagkakataon ho sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi naman ho laging masaya. Naiintindihan yan. Actually, nakakapagod. Lalong-lalo na masakit, di ba? Yung minsan, you feel you are unappreciated. May yugto po ng ganyang punto sa paglilingkod. Pero ang sinasabi ho sa atin dito sa 1 Corinthians chapter 15:58, hindi ho tayo babase kung ano yung nararamdaman natin. Hindi tayo nababase kung appreciated ba tayo ng tao. Kasi the most important thing that you need to realize, it is the Lord Christ, yung ating pinaglilingkuran. Hindi man tayo napapansin ng mga tao sa paligid natin, merong Panginoon na nakakakita sa nung ginagawa natin na hindi nakikita ng iba. Itong nakaraan, yun nga, no? Lagi akong tinatawanan ni Tricia kasi lagi akong nagre-review ng CCTV. Nakakatuwa, nakikita ko kasi may mga nag-aayos yung mga kabataan, andyan yung mga workers natin. Di ba? Behind the scene, makikita mo nila, may naglilinis pala ng church, ganyan. Nire-review ko yung... Nakakatuwa kasi yung mga bagay na hindi natin nakikita eh. Di ba, a-attend na lang tayo, ay maayos na. Pero behind the scene, ito yung mga taong naglilingkod sila. At ginagawa nila yan para sa Panginoon. Kaya ang hamon ho dito, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan tindig, matatag. Hindi matitinag. So ngayon bakit ho kailangan nating maging matatag o tindig matatag na tayo sa paglilingkod sa Diyos? Bakit kailangan? Magbibigay lang ho tayo ng dalawang dahilan na naririto rin po sa 1 Corinthians chapter 15, sa 1 Corinthians chapter 15. 1, 2, 3, number 1. Basahin na. 1, 2, 3, go. Saligan ng ating pananampalataya. Yan, kailangan ho nating maglingkod at hindi lamang basta naglilingkod, kundi matatag na naglilingkod. Steadfast, immovable, bilang tugon ho natin o response natin sa tinanggap na magandang balita. Ano ho, sabi ho dito, no? So, tingnan muna natin yung saligan. Alam niyo po ba ibig sabihin ng saligan? Di ba? Familiar ba kayo sa saligan? Halimbawa, saligang batas. Di ba? Saligang batas. Ibig sabihin, pag meron ka mga question about laws, kung tama ba ito o mali, pupunta sila sa saligang batas natin. I-declare na lang unconstitutional. Alam ba, meron ho tayong kasama na dumaan ho sa Mandaluyong before. Nag-drive siya sa Mandaluyong, kaso may angkas na lalaki. Pero ano tayong ka-churchmate na ganon, at nahuli po sila. Sa Mandaluyong ho kasi bawal po mag-angkas ng lalaki. Ordinansa nila yon. Pero, naglabas ng yung Supreme Court na unconstitutional yan. Kaya lahat ng mga napagmultahan, ibabalik nyo yung 1,000 pesos. So, kasi ano yung naging basihan nila? Hindi naaayon sa batas yan na bawal iangkas kasi discrimination yun, Parang lahat ng ang tingin mo, lahat ng mga nagra-ride, mga kriminal. So, ibig sabihin, titingin tayo ngayon sa batas, kung ano ba yung tama at mali pag may mga question. Halimbawa, yung sa mga nagda-drive, ito yung common na misconception. Di ba, meron kang student license, yung kasama mo, tapos ikaw non-pro. Yung misconception, hindi ka pwedeng magturo sa student kapag non-pro lang, yung dala mo, yung lisensya mo. Pero according to the law pala, kahit non-pro or pro, pwede ka magturo doon. Kasi yun po yung nasa batas. So kapag may kasama yung student, pwede siya ngayon mag-drive kung kasama niya, non-pro or professional yung license niya. Dati, iba yung pagkakaintindi. Pero yun kasi yung sinasabi ng batas. So yun po ibig sabihin ng saligan. So pag sinabing saligan, ito yung foundation, fundamental. Ito yung titignan mo pag mayroong mga question. So ngayon, ang salita ho ng Diyos, ang mabuting balita, yan po yung saligan ng ating pananampalataya. Sinasabi dito, ano ba yung paraan? Paano ba tayo maliligtas? Paano ba tayo lalago sa karunungan, sa relasyon sa ating Panginoong Diyos? Ang mabuting balita ho, ang unang-una nating titignan, yan po yung ating saligan ng ating pananampalataya. So ngayon, sabi ho dito sa ating outline, kailangan ho nating maging matatag sa paglilingkod kasi ito po yung response natin, tugon natin sa tinanggap nating mabuting balita. Sabi ho dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo
ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Balikan natin yung sinabi ni Pablo dito. Sabi niya, ipinapaalala ko sa inyo. Yun yung kanyang panimula. Kasi tayo mabilis tayong makalimot. Pero sabi nga ni Pablo, pinapaalala ko sa inyo. Ano yung pinapaalala niya? Yung magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Na ang Biblia ho talaga kailangan ho natin pahalagahan ito. Huwag ho natin kakalimutan. Kasi ito po yung tinanggap natin. Naging saligan ng ating pananampalataya. Naging paraan, nagkaroon tayo ng kaalaman upang tayo ay maligtas. At sinasabi dito, kailangan hong matatag nating panghawakan ang mga salitang ipinangaral sa atin na nagmumula ho sa salita ng Panginoong Diyos. Ang paglilingkod ho natin sa Diyos ay tugon ho natin. Tugon natin dahil sa tinanggap natin na mabuting balita, dahil sa tinanggap nating kaligtasan. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi ho yan paraan ng kaligtasan. Lilinawin natin. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi paraan ng kaligtasan, kundi tugon o resulta ng ating kaligtasan. Malinaw po yun, ano? Kaya tayo hong lahat na naririto na nakaalam ng sinasabi nga sa Bible, mystery of Christ, sabi sa Bible. Nakaalam ng kaligtasan na ito na nagmumula sa salita ng Diyos, dapat meron tayong response. Ano ba yung naging tugon natin? Wala lang ba? Baliwala lang ba sa'yo? O meron siyang positibong pagbabago na nangyari? Halimbawa, yung sa Luke chapter 7, verse 41, actually hanggang 43 to, alam niyo na po yung story dito, yung pinautang, di ba? May 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, kaya sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Ano po yung punto dito? Once na ma-realize mo, marami kang utang sa Panginoon. Kasi ito po yung makikita natin dito eh. Kung babasahin natin yung 1 Corinthians chapter 15, kung igagawin nating buod yan, it's about the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. It's about na kung hindi namatay si Jesus at hindi siya nabuhay, baliwala ho yung pananampalataya natin sa Diyos. At dahil nangyari po yan, meron tayong napakalaking utang na loob ho sa Diyos. Bakit? Hindi ho natin kayang bayaran. Hindi ho natin kayang bayaran yung malaking utang natin, yung kasalanan natin, hindi natin kayang bayaran yan. Yung sa Saudi ho, di ba, sa ibang Islam na o Muslim na bansa, pwedeng ganun bayaran pwede kang bitayin, pero pag pumayag yung pamilya ng biktima, halimbawa nakapatay ka, pwede mo silang bayaran. Ano po bang tawag doon? Basta blood money. Nakalimutan ko yung term niya, meron siyang term sa Islam. Pero pwede mong bayaran, tapos makakalaya ka na. Pero pag hindi pumayag yung pamilya, tigok ka. Pero ang kasalanan ho, hindi natin mababayaran ng pera. Si Jesus lamang. Kaya nga po, pag na-realize natin to, dapat ito yung tugon natin. Kailangan tayong maglingkod. Kasi nagtumatanaw tayo ng malaking utang na loob sa Diyos. At mamaya, tignan natin kung anong klaseng paglilingkod ho na applicable ho sa ating lahat. Iisa lang yung ibibigay natin. Applicable na pwedeng ma-apply sa buhay nating lahat. Alam niyo po, meron pong nakaraan, meron akong nakausap na kasama natin na walang-wala siya, kailangan niya ng pera. At nagpapasalamat siya sa Panginoon kasi umutang siya ng malaking halaga. Emergency kasi. Pero hindi ko nababanggitin kung sino ito. At hindi niya rin naman binanggit kung sino yung inutangan niya. Pero sa atin, gusto ko lang pong i-share kasi nakaka-inspire, may mga kapamuso tayong giver. Mga generous giver. Sabi niya, umutang siya ng, if I'm not mistaken, 10K yata. Malaki-laki yun, Malaki-laki yun. Pero sabi nung nagpautang, sige, sa'yo na yan. Huwag mo nang bayaran. Kasi kailangan mo yan eh. At yung sabi niya,
bumalik ka lang sa Panginoon. Di ba ganun? Dapat yung tugon natin. Dahil na-realize natin na tayo itinulungan ng Panginoon, ano yung tugon natin? Mananatili, makukontento na ba tayo? Kontento na ako sa buhay Kristiyano ko, okay na ako dito. Basta alam ko, secure na ako, ligtas na ako. We need to serve God. Sa paanong paraan? Later on, tignan natin. Pangalawa ho. 1, 2, 3, go! Yan. Kailangan ho, tindig matatag na tayo sa paglilingkod bilang pasasalamat kay Jesus dahil tiyak na tagumpay natin sa laban sa kasalanan at kamatayan. Again, kanina, kinuwento natin kanina na ang paglilingkod sa Panginoon, may time na nakaka-drain siya, nakakapagod physically, and minsan, emotionally, and sometimes, sa kaduluduluhan, even spiritually, yung napapagod ka na. Pero dito pinapaalala ho sa atin ng number 2, ang paglilingkod ho natin sa Panginoong Diyos, meron siyang eternal blessings. Meron siyang eternal results. Kasi yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lamang ho yung earthly reward ang tinatanggap natin. At dito ho, no, kailangan ho nating tindig matatag sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lamang po basta tugon natin, response natin, kundi pasasalamat ho natin sa ating Panginoong Hesus. Malaking utang na loob natin. Sabi ho dito, sa 1 Corinthians chapter 15 pa rin tayo, sabi dito sa verse 55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ano ho kaya yung sinasabi dito? Ang sinasabi ho dito ni Pablo, para siyang nang-aasar no? Kung titingnan natin, parang inaasar niya yung kamatayan. Bakit ho? Kasi yung kamatayan po yung yung resulta ng kasalanan natin. At kamatayan din yung number 1 na kinatatakutan natin. Tama ba? Sino dito hindi takot mamatay? Ha? Ama, nag-ayos lang ng buhok. Nakakatakot yan, di ba? Yan yung nakakatakot. Pero yung pinakamas nakakatakot, yung eternal death, yun ang pinaka-nakakatakot. Pero sabi nga dito sa verse 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ano yung kamandag? Di ba yung parang yung lason? Yung sa ahas, di ba? Yung kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Kaya ho, nagkaroon ng bisa ang kamatayan dahil sa kasalanan. At lahat tayo nagkasala. At dahil lahat tayo nagkasala, mararanasan natin ang kamatayan. Pero sinasabi dito, ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ano kaya ibig sabihin nun? Kasi kung wala namang batas, wala namang kasalanan. Gayunman, kailangan ng batas para maging maayos. Isipin nyo, di ba, kung walang traffic law, lahat tayo siguro, traffic, di ba, yung maganda traffic na siguro tayo sa, mga nagdadrive dito sa barkadahan, taas ang kamay. Alam nila yung mga karanasan, wala bang nagdadrive sa barkadahan? Di ba? Kaya tinawag na barkadahan yan, sa sobrang traffic, barkada mo na yung mga katabi mo. Hindi ho tayo exaggeration, sobrang tagal ho talaga, no? Kagaya nung 2 weeks ago. Grabe, kaya minsan ginagawa ko, dumadaan na ako ng, ano ba yung nasa Pure Gold? Sa may Manila East? Mega Wide. Dadaan ako ng Mega Wide, tapos lalabas ng subdivision doon. Kasi sobrang traffic ho talaga sa talagang karapat-dapat lang na barkadahan ng yung bridge na yan. So, ito po yung point natin, kailangan ho yung pasasalamat, yung tugon natin, kailangan natin maglingkod sa Panginoon bilang pasasalamat ho natin. Napakalaki ho ng utang na loob natin sa Panginoong Diyos. Sabi ho dito sa verse 26, ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Tiyak ho na matatalo natin ang kamatayan. Tiyak ho na matatalo natin ang kasalanan dahil tinalo na po ni Jesus. Verse 20, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. And verse 53, ang ating katawang nabubulok ay napapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Ano po yung punto nitong yung mga binasa natin? Ang paglilingkod ho natin sa Panginoon. Hindi lamang po siya hanggang dito. Meron siyang eternal reward. Hindi ho nawawalan ng kabuluhan
yung mga paglilingkod na ginagawa natin, nakikita man tayo ng ating kapwa or hindi. Whether they see it or not, nakikita ho tayo ng Panginoong Diyos. And knowing na ang ginagawa pala natin ay may resulta, ito po yung magiging dahilan pa natin na magpakatatag pa po sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Maraming beses na po tayo nagkaroon ng kausap, ay gusto ko na pong bumitaw sa gantong ministry. Well, parang hindi naman po ako na-appreciate. Ay gusto ko na pong bumitaw kasi parang hindi naman ho nagbubunga. Pero hindi ho dapat tayo bumitaw. Isipin natin, yung ating Panginoong Hesus na hindi siya bumitaw hanggang sa kaduluduluhan, na kahit ang kanyang panalangin, Lord, kung pwede ho, sabi niya, Ama, kung pwede po, hindi ko na po maranasan yung paghihirap na ito, but not my will. Lord, not my will, but yours be done. Kailangan ho natin na maging tugon ho sa ating, kailangan ho nating maging yung pasasalamat, yung gratitude ho sa Panginoon ay hindi natin aalisin. Hanggat tayo ay mapagpasalamat sa Panginoon, panay positive po yung makikita natin. Alam niyo po ba yung mga negative na tao? Kaya ho sila negative na tao. Alam niyo kung bakit? Kasi panay negative po yung nakikita nila. Pero kung yung tao mapagpasalamat, grateful, lagi nila nakikita yung positive side mo. Hindi natin sinasabi na hindi dapat tayo mag-critic. Mahalaga yon. We need to critic. Pero gawin mo, personal mo na lang kausapin. Huwag mo na i-post sa Facebook. Kung talagang concern ka, hindi mo ipopost sa Facebook, kausapin mo, personal. Ay, brother, sana ganito yung gawin mo. Sister, sana ganito yung gawin mo. Huwag mo ipopost sa Facebook kasi hindi ka concerned. Diba? Hindi mo masamang mag-critic para sa, meron tinatawag na constructive criticism, diba? Pero, yung mga taong mga masiyahan, na makilala kong ganyan, si Kuya Danny Dose, kilala ni Pastor Adel yun. Diba? Lagi nakangiti yun eh. Yun yata yung sikreto niya na ano eh. Kaya parang hindi tumatanda eh, lagi nakangiti. Si Kuya Joshua, yan, lagi rin niya, pagka nakakausap si Kuya Joshua, laging nakangiti. So, yung mga taong positive, kasi yun yung positive lagi yung nakikita sa'yo. Kaya, kailangan, lagi tayong titingin sa positive side ng ating pananampalataya. Gusto ko pong i-share sa inyo to, no? Sino nakakapunta na ito sa lugar na ito? Ayan, Open Door Monument. Meron na ba nakapunta sa lugar na ito? Saan kaya to? Sa Wawa ba to? Hindi. Tingnan natin sa susunod na slide. Yan. May flag na. Ano nakikita niyo flag dyan? Philippines. Tsaka Israel. So, ibig sabihin, nasa Israel po ito. Sa Lishon Region, sa Israel. So, ito po yung monumento na ipinatayo sa Israel. Ang nag-design po niyan, Pilipino din. Pero ito po yung bilang tanda ng pasasalamat at yung commemoration sa ginawa ho ng Pilipinas noong World War II. Ano po yung ginawa ng Pilipinas? Noong panahon po niyan, nagkaroon ho ng tinatawag na yung pinapatay yung mga Hudyo. Sinasabi 6 to 7 million po ang pinatay sa Europe sa pangunguna po ni Adolf Hitler. At lahat po ng mga bansa sa paligid nila, pinagsaraduan sila, hindi sila pinapasok. Pero meron ho isang bansa na nagbukas. At yun po ang Pilipinas. Ang presidente po natin noon, si Manuel L. Quezon. At sabi niya, sige, pasok kayo dito. Ang gusto niya, 10,000 na Jewish people ang makapunta dito sa Pilipinas para sila ay hindi mamatay. Kaya naging maluwag sila sa pag-isa-bisa. Although 1,300 lang yung nakapunta, yung iba nahuhuli, yung iba napapatay. Ganun ho yung hirap na naranasan nila. Pero si Manuel L. Quezon, hindi lamang sila pinapasok, pinaghanda niya pa sila ng lugar dyan sa Marikina kasi merong siyang lupain si ML Quezon dyan eh. So, naligtas po yung 1,300. And then, malipas yung mga taon, tapos na yung World War II, established na lahat, yan po yung tinayo bilang monumento ho ng pagtanda ng pasasalamat ng bansang Israel dahil hindi tayo bumitaw sa kanila. Hindi yung bansa natin naging bukas. Kung yung ibang bansa sarado eh. Pero yung bansa natin, pinapasok silang malayang-malaya. At binigyan pa ng espesyal na lugar. Kaya nga ho, kung gusto nyo pong pumunta sa Israel, maluwag ho sa mga Pilipino. Ang problema na lamang po, masikip po yung bulsa natin. Magkano ba kailangan natin doon? Almost $500,000 yata para makapunta ka
sa Israel. Pero kung gusto niyo pumunta, no, passport lang po ang kailangan. Meron ba tayong kasama dito na tourist, yung sa tourism, mga ganyan? So, maganda yan eh. Gusto ko rin, checklist ko rin yan eh, makapunta ng Israel eh. Pero wag muna ngayon kasi nagigera. Baka tamaan tayo ng mga araw-araw ho, binobomba po yung Israel, ano? Ipag-pray natin. So, ito po yung naging tugon ng bansang Israel bilang pasasalamat namin sa Pilipinas. Paano pa kaya yung tugon natin sa ating Panginoong Diyos? Na laging bukas ang pintuan para sa atin. Sinabi nga ni Jesus, di ba? I am the door. At ang pintuan na yan, laging bukas sa sino mang lalapit sa Kanya. Laging bukas sa sino mang humbly come to Him, repent, ay i-commit yung sarili sa Kanya. Laging bukas ho ang pintuan ng Panginoong Diyos. Kaya nga dahil sa katotohanan yan, dapat tindig matatag tayo sa paglilingkod sa Kanya bilang tugon ho natin at bilang pasasalamat ho natin sa ating Panginoong Hesus. At kanina pa natin pinag-uusapan, lagi natin naririnig, paglilingkod, paglilingkod. Pag sinabi ho nating paglilingkod, ano ho bang klaseng paglilingkod? Ang tinutukoy dito sa 1 Corinthians chapter 15. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Kakamabisang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Maging lingkod ng magandang balita. Ipangaral ito. Maganda ho, meron tayong ministry sa church. Maganda yan. Diba? Nakita ko kanina, yung ushering, ang ganda, may uniform sila. Diba? Napansin nyo ba? Talagang para ma-identify natin sila. Yung PMM, meron silang t-shirt din. So, maganda ho na tayo naglilingkod sa Panginoon. Meron tayong ministry sa church. Paano kung wala tayong ministry sa church? Ito ho, yung pagiging lingkod ng mabuting balita para ho ito sa lahat. Bakit? Hindi mo po kailangan ng titulo. Hindi mo kailangan ng degree. Hindi mo kailangan ng official ministry. Lahat tayo, pwede tayong maging lingkod ng mabuting balita. Sabi dito sa 1 Corinthians 15 pa rin tayo, sa verse 13, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin. Ano yung description ni Pablo? Pinakamahalaga sa lahat. Ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi ng kasulatan. Sabi sa verse 14, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Ito po yung buod ng mabuting balita. Pag i-describe po natin, ano ba ang good news? Ito po yung good news. Namatay, si Jesus ay nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan at muli siyang nabuhay. At ito po yung description sa good news. Sabi pa dito sa verse 9, sapagkat ako ang pinakamahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat dapat tawaging isang apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Di ba normal ito nararamdaman natin? Dumating na ba sa punto ng buhay nyo na parang, I don't deserve to serve God. Hindi ko deserve na mapunta ako sa lugar na ito. Pero lagi nating aalalahanin, it's all because of the grace of God that we can serve Him. At naintindihan ho ni Pablo yun. Kaya sabi niya sa verse 10, ngunit dahil sa kagandaang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandaang loob ng Diyos na nasa akin. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay nakapaglilingkod sa Kanya. Lalong-lalo na po, maging lingkod ng mabuting balita. Paano tayo magiging lingkod ng mabuting balita? Ipangaral ho natin ito. Hindi ho natin kailangan ng titulo, approval ng sino man. Everyone can become a servant of the gospel. Ephesians chapter 3 verse 7. Sa kagandang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabi ko sa English, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. At hindi ho tayo magsasawang ulit-ulitin ho ito linggo-linggo. Na tayo po ay dapat maging lingkod ho ng mabuting balita. Hanggat hindi ho natin ay a-apply ito sa buhay natin, paulit-ulit ho natin ipapangaral ito. Tanungin natin yung sarili natin, nagagawa ba natin ito? Nagiging tapat ba tayo? Nagiging lingkod ba tayo ng gospel ng Panginoon? Kasi kung hindi, tama lang na ulit-ulitin natin itong
Yung ganitong klaseng mensahe. Yamang ito po, kung titignan natin ang mensahe ng New Testament, di ba? Laging ganun naman eh. Panahon ni Lord Jesus Christ. Simula muna kay John the Baptist, repent. Nung si Lord Jesus Christ yung nangangaral, repent. Nangaral na yung mga apostol, repent. Paulit-ulit ho, ang mensahe ng Biblia, repent, 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 repent. Tapos, magkaroon ng faith. Kasi ito po yung situation natin. Verse 8, sa Ephesians pa rin, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob na ito. Ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Ang pagiging lingkod ng mabuting balita, wala hong limitasyon. Kasi bata ka, kabataan ka, young adult ka, nanay ka, tatay ka, senior ka, pwede kang maging lingkod ng gospel. Di ba nakakatuwa, di ba? Yung ating 60 plus na nabautismuhan last week, di ba bunga yon ng ministry ng ating 60 plus din. Binahagi ang ebanghelyo. Lahat ho tayo dapat maging lingkod ho ng ebanghelyo ng Panginoon. At bakit ho walang limitation? Bukod ho, wala siyang restriction sa age. Wala ring restriction sa panahon. Kasi bakit? Bawa, pag ushering ministry, nagiging usher ka ba, Kyle, every day? O every Sunday lang? Yung sa band natin, every day ka bang tumutugtog dito? Hindi naman, di ba? May limitation. Pero sa gospel ho, wala. Sabi ho, sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be prepared in season and out of season. Napapanahon man o hindi, ang pangangaral ng salita ng Diyos, wala hong pinipiling panahon. Hindi ho tulad ni Jose Marichan, nung lumabas ng August 31, di ba naging trending. Kasi lumabas na agad August 31, sabi, bukas ka pa lumabas. Si Jose Marichan, pag bare months, trending na trending, napapanahon siya. Alam na natin yon. Yung Christmas in our hearts, di ba? Very timeless. Napakaganda po ng story niya kung alamin niyo po yung story. But anyway, baka maiba tayo ng topic. Ang punto ho natin dito, ang pagiging lingkod ng ebanghelyo, wala siyang restriction. Ang paglilingkod sa church ministry, may limitation. Maaring dito ka lang sa lugar na iyan, every Sunday, Saturday, siguro may mga lalabas-labas tayo. Pero pagdating ho sa pagiging lingkod ng ebanghelyo, wala hong pinipiling tao. Walang pinipiling lugar. Dahil pwede kang maglingkod ng ebanghelyo sa trabaho, sa eskwelahan, o saan ka man magpunta. Kaya nga ho, bilang konklusyon sa pagiging lingkod ho ng Panginoon, lingkod matatag sa paglilingkod. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan, ito po. Ito po yung sinasabing paglilingkod ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Maging lingkod ng ebanghelyo. Maganda ho, meron tayong church ministry, ushering, PMM, youth ministry, children, WAM, dad, 60 plus. Kung sa BOT, maganda ho, no? Sa Katha, maganda meron tayong ministry. Pero yan, may mga limitations. May limitado ng lugar. Pero ang pagiging lingkod ng ebanghelyo, wala hong restriction, wala hong limitation. Lahat tayo pwede. Kagaya ho nito, no, nung nakaraan, nagtuturo ako ng keyboard. May tinuturuan ako ng keyboard. Weekdays yun, Monday yata. Tapos may pumasok na dalawang magkapatid. Tinanong ko, anong meron? Napunta kayo dito. Kumuha sila ng mga leaflets. Tapos nagpaalam na, saan kayo pupunta? Mag-share sila ng gospel. Weekdays, Monday po yun, ano? Hindi nga ho programa ng church yun eh. At ito ho, pinapaalala sa akin ng Panginoon before, ito yung bagay na namimiss ko yung dati, pag may bumabagyo, and even naman hindi bumabagyo, dati pupunta ako sa kabataan pa ako noon, diyan sa may Kalayaan, kinukuha ko yung mga leaflets natin, namimigay ako ng mga leaflets, and then nag-share ng gospel. Ito yung bagay na iniiyak ko, nalulungkot ako kasi hindi ko na nagagawa ngayon. Pero
by the grace of God, igagawin ho natin. Ito po yung punto natin. Hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao o magpaalam. Pagdating ho sa ebanghelyo, pwede mo kusang loob na gawin yan. Wala hong limitation. Diba? And kagaya ho nung, again, last week, sa mga nabautismuhan natin, meron ho dong 3, naging bunga ho ng pagiging servant of the gospel. 1 taon ho Bible study. Meron ho last Sunday, na 3 ho doon, binautismuhan. Isang taon ho silang Bible study. 1 taon silang binahaginan ng salita ng Diyos. 1 taon silang tawag sa nurture. Ano ba yung Tagalog ng nurture? Tsinaga sila, ginabayan sila. At after 1 year, tumanggap po sa Panginoon. Although tumanggap na sila ng una, pero after 1 year, nakita natin last Sunday, yung 3 yun, sila po ay nagpabautismo. That's the perfect definition. Diba? The perfect definition of being a servant of the gospel. Minsan ho, nakakausap ko po itong servant of the gospel na ito. Sinasabi niya, may mga time na tinatamad siya. Kasi tanghali, isipin niyo po, 3:00. Lumalabas ng bahay, ang init-init ho 3:00. Nagpapayong, naglalakad, pupunta sila sa bahay. Nakakatamad ho lumabas ng 3:00, 2:00. Masarap matulog. Tama, mali. Kahit hindi ka nga makatutulog Pero, sabi niya ho sa akin, pero kailangan gawin Kasi commitment ito. Ito po yung bunga na hindi ho maiaagaw sa'yo. At naniniwala ako nung nakita niya yung 3 kapamusong ito na nagpabautismo, lumubog, umahon, naniniwala ako. Yung kanyang puso ay nagagalak. Alam ko, meron ho sa atin dito mga same experiences din na ganyang kagalakan. Tayo po dapat lahat ay maging lingkod ng ebanghelyo. Tayong lahat ay maging servant of the gospel. Dahil ito po ang kalooban ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Ito po ay para sa lahat, walang pinipiling age level, walang pinipiling araw, walang pinipiling panahon. Ang pagiging lingkod ng mabuting balita in season and out of season ay dapat po nating gawing lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po muli natin yung 1 Corinthians 15:58 na intindihan na natin ito pala yung tinutukoy na paglilingkod ni Pablo. Basahin huli natin. 1, 2, 3, go! Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Let us all pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Ama, dahil tunay, Panginoong Diyos, na kailangan ho naming mag-stand firm sa paglilingkod sa iyo bilang tugon ho namin sa sinasabi ho ng mabuting balita. Bilang pasasalamat ho namin sa sakripisyo mo, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapahayagan na ang paglilingkod ho sa iyo ay hindi po nalilimitahan sa church lamang. Kundi lahat kami ay pwedeng maging lingkod mo, lahat kami ay pwedeng maging lingkod ng mabuting balita saan man kami naroroon, anuman ang edad namin, Panginoong Diyos. Kaya nga po, knowing this truth, help us, Holy Spirit, convict us, Holy Spirit, give us a heart like the Lord Jesus Christ who is passionate sa iyong pangalan. Passionate, Lord God, compassionate sa mga tao, lalo na sa mga tao, mga kaluluwang napapahamak, Panginoon. We are praying, Lord God, that bawat isa sa amin truly will become a servant of the gospel. Kung bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging lingkod ng mabuting balita, ang church na ito, ang Jesus Sovereign Overcoming Shepherd Christian Church, matutupad namin ng aming vision, Panginoon, that this church is a Christ-centered, soul-winning, and disciple-making church. Heavenly Father, Holy Spirit of God, in the name of Jesus, change our hearts, Lord. Alisin niyo po yung pusong matigas, palitan niyo po ng pusong mapagkumbaba, sumusunod sa kalooban mo.
Give us a heart like yours. Give us the Holy Spirit will really convict us, Panginoon. Change us inside out. Transform us, Panginoon. We pray, O God, transform us to become a servant of the gospel. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.